Okay, welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ipapakita ko po sa inyo ay isang auto manual operation na booster pump. So using float switch. So ang gagawin natin guys, ito po yung ating control. Ito mga lead indicator, ito naman yung start button and stop button, selector switch. Ito po yung manual, auto. Yan. Ito naman yung run indicator and ito po yung off indicator. Okay? So lagyan din natin to ng isa na yung trip indicator. So ang ginamit natin ng mga materials ay isang miniature circuit breaker, isang magnetic contactor with overload relay, at dalawang float switch. Dalawa po yan. So ngayon guys, kinunik ko na po para medyo hindi naman masyadong mahaba yung ating video, no? So kinunik ko na po siya ngayon. Ito na po yung ating monitoring switch. Ito naman yung signaling switch. So sundan nyo lang guys yung ating schematic diagram guys na naka-plus dito sa ating screen. Okay? So ngayon guys, wawiringan na natin yung control circuit. Unahin ko muna to, lagyan ko muna to ng mga wiring niya para at least connect na lang tayo ng connect. Okay? Naka-connect na po yung ating power circuit, no? Ready na po yung power circuit natin. Okay? Wiringan muna natin yung ating post buttons. So lagyan na natin siya ng So ito po yung ating selector switch guys, ha. So mag-jumper po tayo dito para sa auto and manual. Sundan nyo lang po yung ating schematic diagram guys na naka-plus dito sa ating screen. Yan. Yan po yung ating auto manual. So lagyan natin siya ng okay. Okay, so masyadong mahaba. So ito na rin yung gamitin natin. Okay. So putulon na natin siya mamaya. Natin to. Lagyan muna natin to ng mga wire guys, ha, para mabilis tayo. So pasensyahan nyo na po yan guys, kasi ito lang po yung mga maliit na wire ko, no? Masundan nyo lang yan mamaya. Tapos dito sa indicator. Yan.
So ito po yung ating trip indicator guys. So kung mapapansin nyo dyan sa ating schematic diagram guys, yung line 1 pumasok sa ating normally closed na float switch. Okay, so maglagay po tayo. Ito po yung line 1 natin. Ito na. So pasok siya rito sa ating float switch na normally close. Okay, sundan nyo lang po guys ha. So ngayon pumasok na po yung line 1 at ating float switch na normally close. So ang labas ng float switch natin guys, ito na po yung papunta sa selector switch. Okay, so ito po yung common ng ating selector switch. Yan, ito po yun. Ito po yung common natin guys. So ilagay natin siya dito sa yan. So ngayon guys, so unahin natin ang manual. Okay, so pag ganyan guys, yan ang manual. So ito po yung ating manual. Ito yung manual natin. So sundan nyo lang po guys ha, ang ating schematic diagram. So yung manual, pumasok po siya sa ating normally open na float switch. Yan, pumasok siya dito sa ating normally open na switch, ay float switch, sorry. Yan, ito po yung ating normally open na switch, float switch. Ito po yan guys. So ang labas niya dire-diretso na po sa A1. Okay, so ito po yung A1 natin. Okay, itong A1 natin guys, ito po yun. Hirap na makita nyo yan guys. Yan, A1 na po natin yan. So yan po yung labas ng ating normally open na switch. Okay, so i-connect natin. Ito po yung pagpasensyahan nyo na po yung color wire natin guys ha. Wala po kong ibang kulay eh, ito lang po yun. So ngayon guys, so yung ito guys, diretso na po yan sa ating yan. Dito po tayo sa ito. Ito po yung ito natin guys. Sana makita nyo. Yan. Okay. So papunta siya dito sa ating normally close sa ating overload relay. Ito na po yun. Papasok siya sa 95. Okay. So ito po yun guys. Yan. Po yun. Yan. At ang labas niya guys ay 96. Yung 96 diretso na po yan sa ating 8 line 2. Sundan nyo lang po yung ating diagram. So ito po yung labas. So ito na po yung papunta doon sa ating line 2. Okay. So connect natin siya sa line 2.
So tapos na po tayo dito sa ating, dito na po tayo sa auto. Ito po yung auto natin. Auto, ito po yun. So yung auto natin guys, kung galing sa ating selector switch, ito po ang pumasok sa ating stop button. Okay, so ito po yun. So tanggalin natin to. Ito po yung ating auto. Palitan natin siya ng wire. Medyo maliit lang. Ito yan. So ilagay siya natin dito sa normally closed na push button switch natin sa 1. Okay. At ang labas niya guys, papunta sa start button. Okay, so iklita natin siya ng hindi lang masyadong mahabang wire. Okay, kasi gagamitin pa rin natin yan. I hope na nasundan nyo guys ha. Yan. So ito po yung 2. Papasok po siya natin sa 3. Okay. Ito po yung papasok sa 3. Okay, so pasok natin siya dito. Sa 3 sa ating start button switch. Okay, so ang labas ng 4 papunta din siya sa A1. Okay, ito yung papunta sa A1. Okay, so ito po yung A1 natin guys. Yan. Okay, so ngayon start button, lagyan natin siya ng holding contact. Okay, so maglagay po tayo ng holding contact. Ito po yun. Lagyan natin siya ng holding contact. Oy. Okay. So ilagay natin siya dito sa ating normally open na auxiliary contact sa ating magnetic contactor, no? Dito sa normally open. So ito po yung normally open natin guys. 13. So ito po yun. Ayan. At sa kabila, okay, so ito naman yung sa baba ng normally open sa ating auxiliary contact sa ating contactor.
Okay. So tapos na po tayo dito sa ating auto manual switch, no? So ngayon dito na lang tayo sa ating indicator. Ito na lang yon. So yung ating off indicator guys, ito po yung off indicator natin, red. Yan. Ito po yung nakalagay sa ating normally close, sa ating auxiliary contact, sa ating magnetic conductor. Okay. So maglagay tayo ng line 1. So dito tayo kumuha ng line 1. So dito tayo kukuha ng line 1. Tapos yung line 1 natin. At papunta sa ating normally closed na dito yan guys. Ito yung normally closed natin. In C. Yan. At ang labas niya dito guys, ito po yun. Ano yun? Yan. Ito na po yung sa ating indicator. Connectin natin siya dyan. Okay. So ito, papunta na to sa line 2 guys. So yung line 2 natin, so dito na tayo. Kahit saan tayo kukuha, basta line 2 guys ha, direct sa line 2. Okay, so dito na tayo sa ating run indicator. Ito na po yung green. Yan. Itong green na to guys, dito po to sa ating coil, no? Yan po yung naka coil natin ito sa E1. Okay, so dito naman to sa ito yung kabilang paa niya guys. Okay, dito yan sa E2. Okay, so ngayon guys, lapit na po tayo matapos. So lagyan natin ng indicator po yung ating trip indicator. Ito po yung guys. Okay, so ito po yung gamitin natin trip indicator. Ito po yan sa ating normally open, sa ating overload.
2. Okay. So, isa ito, no? So sundan nyo lang guys ha, yung ating diagram na naka-flash sa ating screen. So line 2 siya guys. Hanapin natin line 2. Sige, dito na naman. Ito yung line 2. Okay, so arrange muna natin. So, arrange muna natin. Para nang okay. So ito po yung ating trip indicator guys. Okay, so linisan muna natin guys. So ito po yung aking motor guys. Yan.
natin yan. Natin para hindi okay. So remember guys na ito po yung ating monitoring switch. Itong monitoring switch, float switch natin guys, ay naka-install po ito sa main tank natin. Kadalasan po nasa basement po yan. Okay, so ito namang isa guys, ito po yung ating signaling switch o signaling float switch. Ito naman siya guys ay naka-install po ito sa loob ng reservoir. Okay, so ito po yung nagbibigay signal dito sa ating controller pag once na yung level ng tubig ay bumaba na po. Okay, so ito po yung signaling switch doon sa taas. Okay, so ito pag once nga puno yung ating main tank, ito po ay laging nakataas. Okay, pag puno yung ating main tank. Pag once na ito po ay bababa, ibig sabihin walang tubig po yung ating main tank. Okay, so ngayon guys, titesting na natin. So again, ang title nito ay isang auto manual operation using float switch booster pump. Okay, so ngayon guys, so hawakan natin itong dalawa. So on natin yung breaker. Yan. So naka-on na po yung ating, ito po yung ating off indicator. So naka-off po siya, no. So ngayon guys, i-manual muna natin siya. Yan. Yan po yung ating manual. Okay? So yan po yung ating manual. So ito po guys, ito po yung selector switch natin. Selector switch mode, manual and auto. Okay? So kailangan mo siyang i-select muna dito bago siya gagana. Okay? So ngayon guys, ito po yung manual natin. So ito po yung ating auto. Yan po yung auto natin guys. Ibig sabihin, puno yung ating reservoir. Pag ito naman po guys ay bumaba, so aandar na naman yung ating booster pump at magre-refill ng tubig doon sa ating reservoir. So ngayon guys, napuno na yung ating reservoir. So ito, unti-unti po ito siyang tataas. Yan. Hanggang so pag once na may gumamit doon sa ating tubig, ito po ay unti-unting bumababa, no? At aandar naman siya ulit. Okay? At unti-unti na naman siyang tataas. For example, itong scenario na to guys, ito po yung kadalasan na mangyari, no? Bumaba yung ating, yan, naka-auto po tayo. Okay? So biglang naubusan ng tubig yung ating main tank. Remember guys ha, ito po yung ating
sa main tank. Pag once na ito po ay bababa, ibig sabihin empty po yung ating main tank. Ito yung ating ibaba. Pag ito po ay bababa, ibig sabihin empty. Nag-automatic, mamatay yung ating, kahit nagre-refill siya or nakababa yung ating signaling switch, tapos yung ating monitoring switch ay nakababa, ibig sabihin walang tubig. So nag-automatic, maproteksyonan natin yung ating motor. For example, unti-unti magkaroon ng tubig yung ating main tank, so aandar na naman siya ulit. Okay, so pag once na ito naman ay umaangat yung level ng tubig, automatic na naman siya mamamatay. Kunwari may gumamit siyang tubig dun sa ating reservoir, so aandar naman siya ulit. Okay, so isang scenario guys, for example na ganyan, nagre-refill siya ng tubig dun sa ating reservoir at biglang uminit yung ating motor. Okay, so i-trip off natin guys. Nagti-trip po yung ating control. So ito po yung trip indicator natin. Yan. Hindi mo siya mapapaandar, no? Pag once na ma-check mo na yung ating motor na walang problema, so i-reset lang natin yung ating reset button dito sa ating overload relay. So automatic siya aandar. So ganyan lang po yung ating controller. Yan. Pag bumaba, ibig sabihin may gumamit ng tubig. So andar naman siya ulit. Yan. Okay? Yan. Natin, manual natin guys. Yan, auto po yung position natin. Ganyan guys. So, manual. Yan. Pag once na manual guys, naka-ready na po yung ating manual. So, pindutin mo lang yung push button dito na start button. Okay? So, andar siya ng manual. Pag once na naka-manual ka guys, tapos naubusan ng tubig ng ating main tank, ito po ang mangyayari guys. Ito ay bababa. So, mamamatay pa rin yung ating main tank. So, ito po yung pinaka-controller niya, no? Pag once naka-manual. So, ganyan guys. For example, naka-manual ka, tapos biglang nagkaroon ng tubig yung ating main tank. So, pag aangat po ito guys, dahil naka-manual po tayo, kailangan mo rin siyang pindutin ulit yung ating start button. Okay? So I hope na may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayon. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe at paki-hit na rin po sa notification bell dyan para updated po kayo sa ating mga gagawin pang videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!